Hello, everyone. It's another beautiful Thursday night, and welcome back to Coffee Chat Season 2, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Noveno, your host for Season 2. So, guys, again, before anything else, we would like to thank again our sponsors, Hesinea Aesthetic Clinics, for our skincare. So if you want to have a beautiful and glowing skin, punta na kayo sa pinakamalapit na branch. We have one in Shaw Boulevard, Mandaluyong City, and in Amoranto, Quezon City. And also, we also wanted to share with you guys the good news. We have an upcoming acting workshop with Director Del Mercado. This will be held from July 5 until August 3, 2025. That's a total of 10 sessions from Saturdays and Sundays. Each session will be composed of 6 hours. And please take note, if you want to learn the artistic and creative processes of memory, will, and action, and this includes the emotional consciousness, kasi part po ng training na itinuturo ni Direk would be your personal discipline. And one of the thing or tool that you will be used during this workshop through TV or acting, film and theater would be the method acting. So isa yon sa mga kapanapanabik na ituturo ni Direk during our acting workshop. So if you want to, try to join the acting workshop of Direk, just go ahead and message First Son Production on our Facebook so that you could inquire and kung saan ba to gaganapin at kung magkano, of course. Because everything, you have to invest for you also to learn for yourself. Okay? And then we also wanted to plug our usual na live streaming on First Son Production. Well, it is being showed through Ignis Novus Management Facebook page. So we have every Mondays, that's Chikahan with Mami Ray. Every Wednesday, we have Uptown Download Podcast. And syempre, of course, every Thursdays will be Coffee Chat with the Ven Noveno. So make 7 p.m. a habit. Make sure to go, like, and subscribe to our Facebook page in Ignis Novus Management if you want to see more of this content. Okay? So, for today, we have another special guest. Nako, kanina pa ako actually kinikalabutan nung una ko pa lang siyang makita. So, without further ado, our special guest for today is a drag artist, specifically alternate drag ang kanyang pino-perform. Alternative, rather. Ayan. And he's also SFX makeup artist. So, marami tayong matututunan today. So, guys, let us all please welcome Lucifer. Ayan, talagang namang nakakapanindig balahibo ang ating opening for today. So we have Lucifer. Kamusta ka naman? How are you? And welcome pala sa Coffee Chat.
How are you doing? Oh my God, kinikilabutan ako, tinititigan lang ako, guys. Baka gusto mong bumate sa ating mga audience for today, Lucifer. Hi everyone. Oh my God. Yes, hi everyone. My name is Lucifer. Welcome to Coffee Chat. Thank you. Okay, grabe naman yung kinikilabutan talaga ako until now. Bakit Okay. naman? Nakakatakot kaya? Wala, sweet girl lang to. And by the way, so dito sa Coffee Chat kasi we want, even though na ang entrance natin ay medyo creepy, you know, Yes. we still wanted to promote relaxation. Yes. So we have a coffee here. If you want to take a sip anytime, just please go ahead. And chill lang tayo while we're having conversations about inspiring about yourself and kung anong mga pinagdaanan mo, di ba? So, to begin with, no, paano ka ba nagsimula with alternative drag performances? So, nagsimula ako maging alternative drag when I was discovering kung ano pa lang yung gusto ko maging drag. Aha. Kasi sa drag, nung na-discover ko siya, iba-iba pala siya. Hindi lang siya puro glamorous and everything. Then nakakita ko nung that show called Dragula. Aha. Parang feel ko home ko yon. Okay. Kasi dati nag-work muna ako as a horror actor sa Asylum Manila and Nightmares Manila. Okay. So sabi ko, why not na ipagsama ko yung hilig ko sa drag and sa horror? Ayun. Wow, Asylum. That's why. Alam mo, actually, ngayon ko lang nalaman that there are different genres Yeah. in drag performances. And ito nga yung alternative, yung the one that you are focusing right now. So, may pangalan ba ang yung character right now? Or Wala. This is just Lucifer. is just Lucifer? Yeah. Okay, paano napunta sa Lucifer yung pangalan mo? Kasi ang daming pinagdaanan ng pangalan ko. Okay. Like, drag mother ko kasi originally si Precious Paula Nicole. Okay. And then, pinangalanan niya akong Precious Gem Nicole. Mm. So sabi ko, parang magkalapit lang tayo ng pangalan. Tapos naging Crystal A. Gem. Then naging Crimson Gem. Tapos napunta sa Gem. Tapos napunta sa Lucifer. Okay. Napunta sa Lucifer kasi parang feeling ko, kasi Lucifer, di ba, when it comes to Bible, ano siya, comes from the heaven. Then pinatapon sa impyerno. Tapos Correct. yung impyerno yung naging throne niya. Yes. So it's just like me na parang nasa above na ako noon. Tapos pinatapon nila ako. Ginawa akong throne kung saan nila ako tinapon. Okay. Ganon. So, ang haba pala ng dinaanan. Mm-mm. That's why kaya siya naging Lucifer today. Pero, I'm just curious, no? Kasi, you mentioned, you started sa horror sa Asylum Manila. Yeah. Right? Alam mo, parati ko yan naririnig at napapanood sa Facebook yung mga snips nila. Di ba? How was it? Paano ka nagsimula doon? Kasi it's really part of acting di ba? Yeah. Paano ka nagsimula doon? Actually, hindi nila dapat ako tatanggapin. Kasi opening pa lang na sa Hello Manila. And I was like 15 years old. Okay. 15, 16, ganon. Uh-huh. Syempre bawal kasi regular job yon. Correct. Then, sabi nila, binigyan nila, kasi that time pala, parang kinabukasan, shooting nila for trailer. Okay. Tapos nandun yung mga costume. Sabi sa akin ng isang madam, niya, suotin mo nga yung tong costume. Pinaupo niya ako. Tapos pinag-acting niya ako. Tapos sabi niya, okay, tanggap ka na bukas sumama sa shooting. Ganon. As in, sobrang bilis Like, Opo. on the spot, wow, you have a star. Pasok ka dito. Ganon ang nangyari. And, Yes. Turan, can you tell us a story, your journey with Asylum? Paano to, like for example, gaano katagal ka nag-Asylum Manila? Kung kailan siya nag-start, tsaka natapos, nandun din ako. Oh, Hanggang okay. sa mag-part 2, nandun din ako. Oh, nice. Yeah. And napapanood ko kasi sa mga snips merong mga, syempre maraming nangyayari sa loob na gulatan and everything, takutan, di ba? Meron bang memorable experience na hindi mo Madami makakalimutan? Madami. Number 1, I feel pwede ko naman siyang sabihin kasi nabalita naman siya. Okay. Sa TV Patrol. Okay. Yung minatake sa puso, sa loob. Oh. Kasi like, most of the people kasi na pumapasok doon, akala nila yung nakikita lang somewhere na horror house. Yung typical na horror house, right? Hindi nila alam, most of na tao doon passionate. And the boss is passionate too. Kaya gusto niyang gawin yung parang US style na horror house dito sa Philippines. So pag pumasok ka doon, parang totoo. Tapos,
Ang one thing kasi I don't know kung maniniwala kayo. May totoong multo bukod sa amin. Oh, okay. So, That's creepy. they're playing inside to dun sa loob ng Asylum Manila. May kitakot na rin. Wow, totoo ba? Oo. Like, parang katawang tao talaga sila? Mostly shadows. Shadows, OMG. Meron bang susunod na part or wala pang... Marami. Marami pa. Ayan. Abangan natin sa mga susunod na araw, di ba? Okay, and then, from Asylum Manila, paano ka napunta sa drag performances? Nung Asylum Manila, napunta muna ako sa Nightmares, yung part 2. Nightmares. Tapos, parang nawalan ako ng gana manako. Kasi yung mga ganong point yung pag araw-araw mo siya ginagawa, parang naumay ka. Then, nanood ako nung RuPaul's Drag Race. Si RuPaul's. Kasi may nagsabi sa akin. Nagustuhan ko si Evie Adley kasi medyo makaiba siya. Then sabi ko, try ko nga to. So, nung pandemic, makeup ako. Then sumali-sali ako ng mga contest. Tapos natuwa ako. After nung pandemic, nakilala ko si Precious Paula Nicole. Tinuruan niya ako mag-drag. I-introduce niya ako sa drag. Kung ano yung kailangan mong malaman sa loob ng drag. Then, hanggang sa ako na mismo yung lumalaban, tsaka humanap na sarili kong bar. And look at you right now, di ba? You're one of the regular performers. Yes. Di ba? And hindi madali yung pinagdaanan na yon. And then, you know what? Nabalitaan ko you joined PGT recently, right? Ay, wag na natin. Ay, wag na ba? Shot. Yes. Sumala ko ng PGT. Okay, what happened there? Ang dami kasing bawal. Hindi, marami talaga akong dapat gagawin. Kasi sa TV tayo. Yes. Bawal. Ang daming bawal. Kasi sensitive pagdating sa TV. Correct. Lalo na sa song. Yung song ko kasi, last minute yung nabigay. Last minute yung approval. So, wala akong nagawa. Then, masaya naman yung journey ko dyan. Kasi nabit ko yung mga kakilala ko na doon din pala. Sumali din. Like si Manza. Andun siya, nagulat ako. Ay, ito ka, te. Tapos, ayun. Si Catrian, sila Eugene, sila Donnie. Yeah, sila yung mga the best judge. Wow. Ay, nakalimutan ko si FMG. Nag-know kasi siya eh. Siya lang nag-know eh. And, how was the journey there? Kasi 'di ba, if I'm not mistaken, pipila ka kasi talaga diyan eh. Tama ba? Or well, there is sometimes meron kasing tinatawag ng mga special lanes, 'di ba? Yeah. For those. How was it? Kasi syempre doon ka makakamit ng mga bagong friends, 'di ba? Kasi before ako nung mapasali sa PGT, pagkat ako hindi ako mag-audition. Okay. Kasi before kumakanta pa ako. Like yung boses ko, kaya ako mag-switch to babae to lalaki. Para straight to forward. Audition ako ng mga ganyan. Siyempre, ang pinipili nila dati, yung may tsura. Di ba? Ganon yung real talk lang tayo. Tapos nila sa may tsura talaga. Tapos, ayan, pagdating neto, nag-audition din ako ng Asia's Got Talent before. But siguro, we have a perfect time para ma-expose sa TV. Correct. Tapos, ito, dumating yung PGT. So, nag-audition ako dito. Actually, someone contacted me na mag-audition daw sa PGT. Then, I send the video din. Tsaka, pumila rin ako dun sa Lay. Tila ko ginto mukha ko. Tapos tirik-tarik yung araw. Yung multo parang natutunaw dun sa daan. Sumasabay na natutunaw sa araw eh. Oo, ganun na eksena namin doon. Tapos ayun, nagulat ako, ay nakapasok ako. Wow. Napawaw na lang talaga ako. Well, what are the struggles na na-encounter mo in this journey? Kasi ang dami mo nang pinagdaanan, di ba? From Asylum, Nightmares, yan. And then, pinasok mo rin yun sa mga live auditions, di ba? For TV. And now, you're already a regular performer. Di ba? Is there any struggles? Or ano yung mga struggles na na-encounter mo along the way? Madami. Like, unang hindi nakabukas yung electric fan. Ay, naku talaga to si Peter. Siyempre, una ko. Natawa ako dun sorry. Siyempre, struggle natin, pag nag-drag ka kasi, hindi pwede na wala kang gamit. Correct. Lalo na if you wanted to join a bar. Pero nag-start kasi ako sa mga pa-contest na yun eh. Doon kasi,
doon ako na kumapal yung mukha, doon ako nagkaroon ng stage presence, Mhm. kung paano makiagaw ng attention sa iba. Tapos ayun, yung struggle siguro doon, kailangan may pera ka. Exactly. Kasi mahal mag-drag. Yes. And akala nila yung mga ganito alternative na mura lang yan, kahit magdumi-dumi lang sila, okay lang yan. Mhm. No. Lalo na pag prosthetics, mahal bumili ng gamit sa prosthetics. Mhm. Mahal ang mga ingredients, mahal yung talent mo na gagawin. Siyempre, mag-spend ka pa doon. Mhm. Susunod, yung pangalawa, mahirap hanapin yung branding ng isang drag queen. Yeah, correct. Mhm. Kasi, hindi mo alam kung saan ka bongga, kung saan ka mahal ng tao. Mhm. Like, feeling mo, ay, magaling ako dito. Pag nag-perform ka sa stage, nakaganon lang yung tao sa'yo, nakatitig lang. Ibig sabihin, wale. Yes. So, ang ginawa ko sa bar kasi, alam ko na strong ako sa horror. Mhm. Pero, hindi ako nag-stick sa mismong horror lang. Mhm. Ginawa ko, lumabas ako. Tapos, trinay ko mag-glam. Aha. Trinay ko mag-sexy, hindi ko feel. Tapos, trinay ko mag-comedy. Yung comedy, nagiging brand ko na rin siya. Okay. Then, yung lastly, trinay ko yung teatro style na emosyon, gano'n. Mm. Kasi before nag-theater din ako, pero mga 2 months lang. Kasi Okay. parang hindi ko siya bet. Mhm. Tapos ayun, natuto ako doon. Tapos, pinasok na siya sa drag ko. So, kailangan pag naging performer ka sa bar, versatile ka eh. Correct. Hindi pwede na yun lang. Kasi sa mga Yes. bar, may mga team kami. Aha. Kuwari Disney, Broadway. Talaga? Yeah. Ay, actually, napapansin ko yan. May mga araw na ganito dapat ang performance Oo. or may mga segment na, oy, itong part na to dapat ganito. Yeah. Yon. Kaya sinabi ko rin na expensive siya, lalo na pag nag-bar. Kasi kailangan may mga required kaming costume. Makeup pa lang, di ba? Kuwari, makeup padali na lang yan. Pero yung sa costume kasi, Mhm. like kailangan may sequin gown ka, Yes. kintab na gown, may black, white, blue, na iba-ibang kulay. Kailangan may set Oo, talaga. may dancing shoes ka, may heels, Mm. glass heels. Basta marami pa. Marami ka kailangan pag nag-bar. So, kung ako sa inyo, pag gusto nyo mag-drag, tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo, please lang. Tapos, i-make sure nyo na may other job kayo. Kasi, may job naman ako dati. Morning job. Okay. Nag-quit lang ako. Kasi nag-focus ako mismo sa kung anong gusto ko. Okay. Ganun lang. Talagang nagkikick in ng passion eh. Oo. No? And now, question lang, a quick question dito. Kasi I know we have a lot of guests na from the previous episodes, right? That they came from sa mga bar industries, right? Just a quick question. How is this, itong brand mo ngayon, how is this sustaining you sa daily expenses mo? Actually, nagpe-perform ako sa bar twice a month. Ay, twice a Okay. week. Twice a week, okay? Twice a week. Siyempre, gagalingan mo manghingi ng tip. Gagalingan mo sa performance para bigyan ka ng tip ng mga tao. Ganun lang Correct. yun. And, first, nung pagdating ko ng Cubao, Mm. siyempre, nag-horror kagad ako. Wow. Like, yung mga tao, sabi nila, Halloween ba? Like, kasi masyado lang sila na-expose sa kung ano yun nasa box ng Drag Race, tsaka drag band. Na ito lang yung drag. Ganito lang yung drag. Na dance lang yung drag. Maganda lang ang drag. No. Kasi you're not ready sa kung ano kaya ipakita ng mga alternative drag queens. Yes. Like, malala talaga sila pag nakita mo mag-perform. And, nakakatulong sa akin to kasi yung mga tao sa Cubao, they started loving me. Mhm. Na yung kung ano yung drag ko. And gustong-gusto nila kung ano yung nakikita nila. O, di ba? Ganon. And we're really being given an options. Yeah. Di ba? Hindi na kapag sinabing drag is just a drag queen performance na lip sync. There are other types of drag performances. And ito na nga yun. Isa ito sa mga performances under drag Alternative drag. alternatives, di ba? Or options that we have. Okay, so let's read. Kasi I think meron tayong mga comments from our live viewers. Hello guys! Magandang gabi sa inyong. Unang-una na, syempre, si Caleb Alvarez. Caleb Alvarez are one of our hosts for Up, Top, Down, Low. Muntik na naman ako mamali, Peter. So, Caleb, magandang gabi. We have Mami Ray for Chikahan. Magandang gabi, Mami Ray.
Yan, Matthew, hey, good evening. Yan, so sabi niya from horror to cute daw na boses. Hi pa. Pa-shoutout daw si King Simon, pamangkin ko. Ayan, kapatid ko si Carl. Hello, magandang gabi sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Good evening. Ayan, and then we have, syempre, si Peter. Magandang gabi sa iyo. Good Hindi evening. ko pa nakikita yung Peter. Ma'am, gusto mo ba? Sa dilim ba? Ayun. So, I have this is just something na I wanted to know. No? Kasi kanina sinabi mo it's very expensive kasi ang dami mo kailangang i-prepare, 'di ba? Yung mga makeups, your overall outlook, outfit rather, no? The Performance pa, 'di ba? And other things, mga props pa, ganyan. Paano mo siya napagkakasya? Kasi 'di ba, kanina we have to syempre tips, 'di ba? But aside from that, may pumapasok din na regular, right? So I'm just curious, paano mo siya napagkakasya on a 7-day span? Tamang tipid. Ganon. Kasi may babayaran pa akong bahay, kuryente, ganon. Tapos syempre yung food mo pa. Hindi naman kasi ako palalabas sa tao. Pag nasa bahay lang ako, nasa loob lang talaga ako. Ang gising ko na gabi na. Ganon. May nagigising bang aswang sa umaga? Diba? Ganon lang. Tapos, kung gusto mo naman makatipid sa drug, siguro, sa damit siguro, mag-okay ka muna. Okay. So, okay, marami kang mahanap. Like, huwag ka muna mag-fantasy ng mga couture, ganyan. Fantasy ka ng couture, kinabukas, wala ka ng pera, gano'n. Tapos, learn to yourself. Ikaw mismo, turuan mo yung sarili mo kung paano magtahi, kung paano mag-style ng wig. Exactly. Gano'n, para mas makatipid ka. Kasi kung sa ibang mo ipapagawa, Diyos ko, triple yung bayad mo. Pag ginawa mo sarili mo, invest mo lang naman doon knowledge. Knowledge. Meron ka bang mga sacrifices that you have done for this passion of yours? Kasi sabi mo kanina, di ba, previously you have a regular job, right? But later on, you tinanggal mo siya so that you could focus on this passion. But maliban doon, are there any sacrifices that you have made? Marami. Pero wag niyo ako gagayahin Kasi yung sacrifice ko nito, gusto pa ako ng school. Okay. Like college na ako, sa second year college. Nag-stop ako. Kasi, for some reason na lang, siguro. Kasi yung teacher ko, charis! Ayun. Tapos family problem din. And, ayun, yung mga sacrifice ko. Kasi gusto kong di pa ako drag queen nun Gusto ko, sa media ako. Oh, like, okay. Before nagturo ako ng acting, tapos nagpapadala kami sa ABS, tsaka JFA ng mga talents. Okay. Naranasan ko rin mag-talents. Like, yung dadaan-daan, ganyan. Mga small lines. Tapos nag-work na ako behind the camera as a prosthetics artist. Okay. Tapos, minsan ako rin yung kinukuha nila maging horror actor doon. Para isahan na lang, di ba? All in. Yeah, sa bilisan din. Tapos, ayun, mga sacrifice ko, yung pag-aaral ko, sa family ko. And then, pag hindi ka masaya sa work mo, cut mo na. Wala naman tayo mapapalado, di ba? Tayo sa kung saan tayo masaya. At kung saan tayo kumikita, di ba? Correct. Tama yun. But during your journey, lalo na right now, kasi you are working in the bar industry, di ba? As a performer, correct? Meron ba kayong, what was the biggest challenge that you have encountered throughout your journey? Meron isang challenge na binigay sa akin set. Sino? Si Lord. Si Lord. Si Lord. Kahit ito mukha ko, mala ko ni Lord. Di ko alam kung paano siya sabihin Pero before I was canceled. Oh, okay. Kasi I was over the top that time. And I was still young. Then, if someone triggers me or my mental health that time, may, ang tawag doon, yung madali magalit. Oh, ano may tamang term doon? Yung easily na, na matrigger. Oo. May anger issue ako before. Anger issue, ayan. Yes. Okay. Kasi, may isang fan before. Basta, alam ng mga tao yun kasi dami nila Mm-hmm. Basta yun. Then,
siguro ang kinakasorry ko lang doon, like, nagalit ako eh. Nagsalita ako out of anger na hindi ko naman gusto. Like, kasi siyempre nagka-anger issue ako. Natamaan yung mental health ko. Okay lang yon. Kasi after that issue, kasi nagpaano ako, psychiatrist. Okay. Kasi sabi ko, hindi siya okay eh, na ganun lang ako. Then after that, naging ano ako, yung mas kalmado, I know how to control myself, yung galit ko. Kasi before I was diagnosed din ng depression and anxiety. Okay. Tsaka ng PTSD. Okay. Yes. Tapos, ayun, binigyan na lang ako ng gamot. Alright. Then, ngayon, okay na ako. How are you coping up? Like, per se, kasi, let's say, sige, sabihin natin naka-gallop na tayo from these mental health issues, but there are tendencies kasi na mag-relapse, right? Yeah. Paano ka nag-cope up with this, especially stress sa work? May mga ano pa rin, may mga times pa rin talaga na bumabalik sila sa utak ko. Lalo na pag mag-isa lang kasi ako sa bahay. Okay. Like, minsan pag nalulungkot ako, or someone's trigger me, or may nakita akong ganito, ganyan. Pag bumalik sa utak ko, hinga muna ako malalim. Alright. Tapos, laro ako ng ML. Ganon. O kaya, ginagawa ako, nag-makeup ako, or nagsusulat ako ng tula. That's nice. Ganon. Di ba? Ganon yung ginagawa ko para malabas yung gigil ko, or yung galit ko, sulat ko sa tula. Yes. Or mag-makeup ako, ganito yung gusto kong makeup ko kasi ganito nararamdaman ko. Yes. Alam mo, naalala ko yung isa naming in-house artist, yung isang host din natin ng Up Top Down Low, si Charles Partido. Kasi gumagawa yan ng kanta. No, dinadaan niya rin sa kanta yung mga lyrics niya and the feelings na, it's something na nakakapag-release. Yeah. 'Di ba? Ng at the moment natin na feelings. No, and it's really, and guys, for those na merong mental health issues, no, one thing that I could advise, kailangan talaga natin na meron tayong someone na malalapitan. Yon. So, that's just a piece of advice. If you're having a hard time, perhaps, hindi naman masama na magkwento rin doon sa pinagkakatiwalaan mo, syempre. Right? And kailangan talaga merong kang support. It's really important there. Total, natakal naman natin about mental health issue. Advice ko lang din sa kanila na if feeling nyo hindi na siya okay or masyado na siyang matagal, punta na kayo sa psychiatrist. Kasi libre lang naman eh. Maraming libreng hospital ngayon. Katulad sa QC, may mga libre din. Doon ako nagpunta. Tapos, bibigyan ka lang nila ng gamot. Yung meds lang naman yung gagastusin mo. Yes, exactly. Yeah. But the consultation and everything is free. Yes. Right? Lalo na sa may, sa may mental health institute natin, meron sila dyan. May mga huwag kayong matakot na pumunta sa mga gano'n. Hindi naman porket nagpa-psychiatrist kayo, baliw na kayo. Correct. Hindi. Diba? Ngayon kasi parang yung mental health natin, parang yung sa kinakain din natin yan, Kailangan kailangan okay din. Kailangan good din tayo. Correct. Yes. At parati tayong magbigay ng good vibes to everyone. At maraming salamat sa pag-good vibes mo, Eli. Yan, thank you so much for sending 35 stars. Maraming salamat. Ayan. Now, mabalik ako, no? Currently, di ba? Ang dami nating pinagdaanan eh. I want to himay-himayin natin ng konti. Okay. No? Kasi gusto kong malaman, how was your experience overall? Is there like a triggering factor kung bakit pinasok mo tong industry na to? Yung drag? Ang siguro yung nagpa-trigger lang sa akin ba't ako pumasok dito. Kasi wala pa ako nakikita masyado before na horror drag queen sa Philippines. And then sabi ko, why not na isa ako sa magpakalat sa mga tao na may mga ginito katulad namin na drag queen. Horror. And it's good kasi 'di ba, sabi ko nga, ngayon ko lang din nalaman na may different genre pala ang drag performances. 'Di ba? Pero paano mo nahanap tong brand mo na to? Actually akala ko wala talaga sa Philippines eh. Pero idea ko lang talaga na pagsamahin yung horror. Pag lumabas ako ng ganito, bahala kayo kung tatanggapin nyo. Basta lumabas akong ganito.
Yes. Accept my performance. Ganun na lang. And paano yun? Di ba? Kasi usually, di ba, mga ang mga ganitong performances na alternative, hindi to madalas hindi to usual na nakikita sa mga bar. Yeah, kasi yung mga tao, minsan sila, may weirduhan. Like, scary, gano'n. Halloween. Right. Halloween yung eksena nila. And sa bar kasi namin, tanggap naman kahit anong drag. So, they want to just showcase the different kinds of drag. Oh. Kaya ganun. So, I'm just curious kasi I'm really, it's really a blank space in my mind right now. Maliban sa sa horror na genre, meron pa bang ibang genre ng drag performances? Malamang nakikita mo na yung iba. Like yung mga comedy. Comedy, of course. Mga camp. Sorry? Mga camp. Okay. Tapos creative. Creatives. Yung mga creative, siguro makikita mo yun sa recent Drag Race, RuPaul's Drag Race. Okay. Okay. Tapos nakalimutan ko pangalan niya eh. Kasi yung paglabas siya ng look, yung mga kakaiba, mga bizarre. Yes. Yung dating. Mga ganong style ng drag. Tapos meron din mga rockstar. Ayun. Ayan, nakikita ko yan. Sa mga, lalo na ngayon, it's Pride Month, di ba? May mga ganyang performances talaga. Yung mga filth din. Yung mga filth, siguro, sa alternative, filth ang hindi ko na ginagawa. What's filth? Sorry. Pwede ba natin banggitin yun? Kadiri siya. Okay. Like, sige. Ang goal nun, maging gross yung mga tao. Okay. Siguro, one thing na example, yung totoong ulo ng baboy. Tapos kinakain. Oh my God. Alam mo, may experience ako with one of summer workshops that I had. But ayoko na lang ikwento kasi it's really gross. Okay lang. No, in theater kasi, there was one time na nakita ko na they're really using actual intestines sa performance. But anyways, I don't want to tackle more about it. No, but meron na naman nagbagsak ng stars. Thank you po sa stars. Maraming salamat. Joseph Bolanos. Peps, magandang gabi sa'yo. Ayan, good evening. And ayan, kanina pinlash yung mga pictures, yung mga characters that you have created. Yeah. Doon sa mga characters na yun, alin doon yung pinaka-favorite mo and why? Ayan. We have that one. Ay, doon ko na-send ko sa inyo yun pero hindi ko ata na-send. Siguro when it comes to horror, isa sa favorite ko na ginawa si Pennywise. Okay. Pennywise. Yeah. Okay. Nag-makeup ako ng Pennywise at parang okay naman sa akin yung result. Tapos, the one thing na favorite ko ito, yung nasa gitna. Okay. Yung nakaganon, yung may crowd. Uh-huh. Yes, ayan. Kasi nanalo ako niya ng Drag Cartel. Oh, okay. Yung team nila noon, Rise of Alternative Drag. So, kayo nag-champion. Can you tell us more about Drag Cartel? Ano to? Anong type ng event to? Ginaganap yung Drag Cartel sa Nectar. Okay. And doon na sila Marina. Yes. Ganon. Uh-huh. Doon nang galing sila. Mm-hmm. Yung Drag Cartel, marami kayong contestant, like more than 20, mga 30 kayo. Then lalabas kayo by batch. Oh, okay. Tapos, may binigay na sa inyong kanta. Maraming kanta yun. Paglabas yun ng batch, magpe-play na lang yung kanta. So, hindi mo alam kung anong kanta. On the spot. Eto pa. Hindi mo alam kung saan mag-uumpisa at matatapos yung kanta. Oh, so, surprise. Okay. Kailangan kabisado mo yung kanta. So, it's like improv lahat. Improvisation. Kailangan, kung may dala ka man props or confetti, alam mo kung saan mo gagamitin. Exactly. And alam mo kung saan part mo siya gagamitin. Eh, paano kung yung part na yun nakakat na? Diba? Mga ganong eksena. So, kailangan sabugan talaga doon. Yes. Kasi minsan sa isang stage, 6 kayo. Eh, yung stage hindi mo gano'ng kalaki. Ang mga bakla pupunta yun sa harap. Ang goal ba nun is kailangan like... eksena ka. Okay, ang goal ba nun is kailangan maput ka on spotlight? Meaning to say, mag-shine with others. Ganun ba ang goal nun? Kasi marami kayo, kailangan mo mag-shine. Kung saan ka mapapansin ng tao, kung saan ka mapapansin ng judge. And kailangan your mouth is syncing. Yun. Ganon. It's like parang sa RuPaul's, di ba? May ganyang Meron kasi stance ng stance.
Hindi naman nagsisync yung lip sync. Mm. Kaya nga siya lip sync. Ganon. Correct. So, paano ka natuto in terms of this, um, performances? Siguro when comes siguro sa lip sync. I will dub smash that. Okay. Medyo kapanahonan natin yan eh. Before TikTok yan eh. Okay. Yung dub smash kasi ng bata ako, hindi ko mag-dub smash. Yung ginagaya ko si Yaya Dab noon. Tapos punta sa TikTok. Pero ko ang laking tulong nila sa akin. Kasi natuto ako mag-in-sync sa kung ano yung sinasabi doon sa sound. Then napunta ko kay Mama Precious. Tinuruan niya ako. And siguro ang pinaka-malaking nagturo sa akin when it comes to lip sync, si Brigiding. Si Brigiding talaga. Gusto nun in-sync yung galaw, movement, everything. Kailangan alam mo. Yes. Alam mo yung gagawin mo sa isang bagay. Total performance talaga. Tsaka, dagdag ko lang pala, sa aming mga alternative drag kasi, mostly kasi pag glamorous drag, mga diva, pwede silang lumabas ng gorgeous lang. Diva. Kami kasi yung alternative drag, more on depth kami. Malalim kami mag-isip sa mga performance. Kung example, I'll Never Love Again na Lady Gaga. Paano mo siya gagawin horror? Exactly. Ganon. Kasi syempre, iba yung, like, for example, iba yung dating ng music. Di ba? So, kailangan mo siyang isipan ng twist para mag-fit in siya to alternative drag. Yun ang isa sa kilala sa performance ako. Wow. Oh. Kasi ang parang target ko doon, patay na ako. Nasa kabaong ako doon. Tapos doon ako lalabas. Yun yung mga dating ko, na nagmumulto na lang ako. Anong inspiration mo in doing these performances? Mahilig ako sa horror eh. Okay. So, nung bata ako, maniwala mo kasi hindi talaga ako nanonood ng cartoons. Like, siguro core memory ko, natatanda ko, nung pagbukas ng TV, ang napanood ko doon, horror movie. Okay. About pusa. Yung pusa nagiging multo. Okay. Yung Carol Sorcia Gary, yung una ko napanood. Then, hindi ko na makalimutan yon. Tapos, sundan ng Jaws. Yung Joy, yung pating. Tapos, Friday the 13th. Jaws. Okay, Friday the 13th. Okay. Mystery. Aga sa lumaki na ako, sobrang nagustuhan ko na sila. Tapos, ewan ko kung ano yung mga horror na bagay yung gusto ko. Tulad nito, yung manika ko. Di ba magkamukha kami? OMG. Alam mo, tinitignan ko lang, parang natatakot ako talagang hawakan eh. Ganon. And then, paano ka nagka-come up with these kinds of characters? Kasi syempre, kailangan mong isipin lahat, di ba? How do you come up on these characters? Siguro depende sa performance ko. Okay. Like, gusto ko makita ko ng tao kung may sungay ako. Oh. Or yung sa kanta na to, gusto ko ang peg ko para ako sa kulto. Or kamukha ko sa dako. Mga ganong style lang. Oh, so nakadepende to sa kung ano yung ipaperform mo during that time. Yeah. And then, dun mo bubuuin yung concept itself. Tsaka sa kung ano yung na-feel ko pag-gising ko. Woke up like this, ganon. Ha? Naubo ako. Ay, naubo ka ba? Sorry, gusto mo ng water? Okay. Yan, wait lang. Kailangan magta-take lang siya ng pause. Okay. Pero, meron ba tayong mga comments dyan, Peter? Tingnan nga natin if we have comments. Currently, wala. We don't have any comments. But while we are waiting no, for Lucifer to come back, ayan, nandiyan na siya. Ang bilis niya. But anyway, again, I would like to thank Hacinia Aesthetics for, our skincare. Ayan, thank you so much po sa inyong alaga. No? If you really wanted to get a beautiful and glowing skin, again, we would like to recommend Hacinia Aesthetics. Okay, and Lucifer is back. Sorry po, kasi yung panahon natin ngayon kakaiba. Biglang umaaraw, umuulan. Correct. At usong-uso ang mga trangkaso at kung ano-anong sakit. Kaya vitamin C. Correct. Guys, do not forget to take your vitamins. Okay? Yes. Yan. Ngayon, I'm just interested. Saan? Now, in terms of hindi pa pumapasok sa personal life mo, yung mga, my God, huwag mong titigan, teka lang. yung mga characters mo that you're portraying, hindi naman ba siya nakaka-affect sa personal mo na buhay?
magkalayo kasi kami ng personality. Okay. Like si Lucifer tsaka si Jam. Mhm. Kasi si Jam, ano lang siya, tahimik lang. Parang introvert. Ganon. Okay. Ganon na natin introvert. Pero, pag ako si Lucifer, namamansin, ganyan. Sige, go. May ganyan. May kipag-usap. Mhm. Pero itong hilig ko sa horror, hilig ko rin kasi out of drag. Okay. So, parang wala naman siya masyadong pinagkaiba. Mhm. Sa personal life ko kasi, ewan ko kung may mga tao naniniwala dito. But, nakakita ako ng ghost. Oh, okay. Nag-activate siya nung bata ako. Activate? Ano siya? Feel ko na-open siya nung bata ako. Okay. Ano nangyari? Nasa Cavite ako noon. Okay. Horror talks na pala. Nasa Cavite ako noon. Okay. Nagbakasyon ako na sa tita ko. Then meron kami yung, correct, ito, wall. Tapos may pinto kami doon. Mhm. And at that time, naglalaro ko Plants vs. Zombie. Tapos, narinig ko yung may asong tumatahol. Labas, so dead man naman ako. Tapos, iihina ako nun kasi. So, takbo ako. Pagbukas ko ng pinto, may nakita ako isang malaking shadow. Oh. Yung parang, alam mo yung, parang huminto ang mundo mo. Pero sa ibang paraan, gano'n. Tapos, lumingon siya sa akin. Paglingon niya sa akin, wala akong makitang mukha. Oh. Parang sobrang lalim niya na madilim, dark. Tapos akala ko pinaprank ako. Okay. Kasi may mga pinsan ko lang. Tumingin ako dun sa baba, sa paa. Titingnan mo dun, paglalaki. Tingin ko sa baba, umuusok. Ay, oh my God. Tapos gumanon, nawala. So tulala ako noon. After that, nagpatay sindi yung ilaw dun sa bahay namin. Natakot ako, nagtakutan pa kami. Yun na-excite. Tapos after nun, unti-unti ko na silang nararamdaman. Hanggang sa naririnig ko na sila. Tapos ngayon na lang ulit sila nawala. Gano'n. Oh. But hindi ka ba natakot nung nagkaroon ka ng mga ganitong experience na now you're doing them physically kasi you're doing the alternative drug? Hindi naman ganito itsura nila. Ay, hindi naman ganyan. Okay. Okay. Depende lang if bad spirit sila. Mm. Hindi naman ako natatakot. Siguro sa Raya na lang din. Aha. Kasi yung most of my experience kasi before, matatakot ka talaga. Correct. Siyempre, kahit mahilig ako sa horror, matatakot ako. Yes. Pero, yung yung makita ko sila personal, maririnig mo rin sila. Ayun. Matatakot ka talaga. Matatakot ka talaga. Then, may na-meet kasi ako sa asylum na makeup artist. Aha. Shoutout kay Kuya Dan Lord. Si Kuya Dan Lord kasi siya, nakakita rin. May senses din siya. Then sinabi niya lang sa akin yung mga dapat gawin, tsaka yung mga hindi dapat gawin. Kasi na-feel niya rin. Oh. Ganun. It's really, medyo nagra-radiate talaga siya kapag, But anyways, I do believe naman na kapag may mga ganyan, you have to pray pa rin, di ba? So that you're still protected. No? Ayan. Uy, pero teka lang, we have a comment here from Peter Charles. So, may question siya. Kasi I know, kanina pa niya ito tinatanong sa akin and he's interested. Do you consider this ba as cosplay, yung ginagawa ninyo? Ay, ayun. Meron kasing may drag din pala na cosplay. Mga drag na cosplay na dating. So ibang genre siya. Katulad ni J. Quinn na may mga pag-cosplay style na dating. Ganun. Yung ginagawa ko, depende kung may gagawin akong gustong gayahin character sa cosplay. Kasi before, cosplayer ako. Nice. Lumalaban ako mga cosplay mania, sa mga Comic-Cons, mga ganito. Comic-Con. Yung mga nilalaban ako, pero ang nating ko doon, mag-isip ako out of the box. Like, feel ko marami mag-Doctor Strange dito. Ang daming Kimetsu no Yaiba, mga gano'n. Ang gagawin ko ako, Dead by Daylight. Yung horror game. Para iba, separated ka, no? Ganun Pagtingin ginawa pa ko. lang. Tapos nagugulat sila, nanalo. Gano'n. Eksena, di ba? Kasi, Silent Hill, Resident Evil, mga gano'n. Stand out ka eh. Kasi syempre, you're different from the crowd. Tapos ini-edit ko pa yung sarili kong music. Tapos, pag may LED ball, yun yung mga sinasabayan-sabayan. Ang dagdag effect din. Correct. Diba? Gano'n mo katagal to ginawa yung pagko-cosplay mo? Parang 14 years old pa lang ako. 14, 13. Nice. Ganon. Until now, you're still doing cosplays? Hindi pa ako bumabalik ulit eh. Okay. Siguro soon.
Di ba? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Oo. This is just a theoretical questions. No? Parati ko itong tinatanong sa ating mga guests. No? Like, for example, ang dami mong dinaanan, di ba? Ang dami nating journeys, struggles na napagtagumpayan, mistakes na naging lesson sa buhay natin. If you will be given a chance, no, na magkaroon ng time machine, balik tayo sa previous days, and mamimit mo yung younger self na ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro one thing lang na gusto kong sabihin sa kanya, tatagan mo yung loob mo. Mm-hmm. Kasi, hindi magiging easy yung dadaanan mo eh. Maraming spikes, maraming bubog, Mm-hmm. and yung mga tao, wag ka masyadong ma-attach sa lahat ng tao. Even family or pinaka-close mong mga friends. Kasi kung saan ka mas malalapit, doon ka mas masasaktan. Mm-hmm. Ganun lang. And patuloy mo lang yung passion mo. Ilaban mo kung saan ka masaya. Wag mong pipiliin yung sasabihin nila na, ito gawin mo. Ito gawin mo. Kasi magsasayang ka lang ng panahon mo. Magsasayang ka lang ng oras. Kung kaya mong ilaban yung gusto mong maging director or actor na course, ilaban mo. Huwag kang gagaya sa akin ngayon. Kasi, okay naman ako ngayon, pero mahirap eh. Tsaka, wag ka masyadong magagalit eh. Yun lang. Kasi, yung mga tao hindi ka maintindihan kung bakit mo yun nasabi. And, i-hate ka nila nun forever dahil doon. Pero ngayon, huwag ka mag-alala kasi marami ng tao nagmamahal sa'yo ulit. Oo. Yun ang mahalaga. Meron at meron. Alam mo yun, kahit na personal experience, kahit na ang dami-daming nambabash sa'yo na tao, as long as meron kang isa na sumusuporta sa'yo, you will still push forward eh. Yun. And it's very important na meron at meron talagang sumusuporta sa'yo. Diba? Now, sa mga susunod na generations na gustong mag-try ng ganitong industry, anong piece of advice na pwede mong ibigay sa kanila? Siguro piece of advice ko lang sa mga gusto mag-drag. Huwag na lang. Dami na namin. Charis. Ano lang, kailangan mentally ready kayo. Yun talaga sinasabi ko sa inyo. Kasi once you go to a drag scene and to a bar, napanood yung Antak? Antak kayo araw-araw doon sa dressing room. Ganon ang dati. So, kailangan prepared ka kasi pag hindi ka prepared, iiyak ka, matatalo ka. Yes. May mga ganyan kaming baby queen sa pumasok sa bar namin. Eh parang hindi nila kinaya yung mga puksaan ng mama, kung paano sila pagsabihan. Quit! Umiyak! Yes. And sabi ko sa inyo, kung ano mas sinasabihin sa inyo ng mga mothers, ng mga matatandang drag queens, i-absorb nyo lang. Huwag nyong i-feel na, feel ko ang pangit ko, feel ko ang pangit performance ko dahil dito. I-absorb mo lang kasi yun yung mag-i-step sa'yo eh, para mas maging better drag queen ka. Para mahalin ka lalo ng mga tao. Exactly. And this is true not only on this specific industry, but sa ibang industry din. Kasi kailangan mo talagang maging matatag. Yeah. Diba? Eh, yung parating sinasabi sa amin ni Direk, kapag pinasok mo ang isang bagay, kailangan panindigan mo. Kasi, nandun ka na eh. Umuo ka na eh. So, kailangan mong ilaban yun. Kailangan mong i-push through yan. Sa journey ng buhay, marami at marami yung magsasabi sa'yo kung ano yung tama. So, kung alam mo naman na itong tao na to, na nagsasabi sa'yo, someone na merong experience, someone na merong body of work, maybe, mas maganda pakinggan mo talaga yung sinasabi nila kasi para sa'yo rin naman yun, sa performance mo. Tsaka, diba? Kailangan, palagi kang may space or may room ka for improvement. Correct. Tsaka hindi porket magaling ka na, wala ka ng room for improvement. Dapat nga mas doon ka pa nag-i-improve. Yes. Ayun lang. Tsaka sabi nga nila kasi walang perfect na tao. Kaya nga tayo tinawag na tao because there's always a room for us to improve. Yeah. Always. Diba? Yun ang goal natin parati. It's always for us to step up and to learn something from the past. Diba? Merong mga mistakes along the way, it's fine.
Parte sabi nga ng nila, journey eh. yes, it's the best teacher. Diba? Experience is still the best teacher. So, yan. Ay, Lucifer, ang bilis ng oras, Ang no? bilis. We're already on top of the Kaya ko itong hour. gawin all day. Charis. Buong araw tayong Oo. magtsikahan dito, di ba? Tama. Mag-usap about life. Di ba? Tsikahan kasi kay Mami Ray yun. Ay, kay Mami Ray Makapagalitan yun. tayo ni Mami Ray. Hindi, charot lang. Yun. But what I'm saying is, it's really fun, no? Speaking with you and having this kind of conversation. My God. Huwag mo kong titigan. It's creepy. But this time, since we're on top of the minute, I'll be giving you time now to plug your socials at kung saan ka namin pwedeng abangan. Ayan. Huwag naman ako abangan. Bata pa ako. Follow nyo yung IG ko at Lucifer, Lucyfair. Lucifer as in tatas. Tapos, Lucifer 13 yon. And sa TikTok ko, ano ba yung TikTok ko? Sa TikTok ko, Lucifer din. Pero walang 13, Lucifer lang. Tapos sa Facebook ko, yun ako i-add. Okay na yon. Yun lang. Ay, tapos since marapit na ulit mag-Bear Months and mag-October, gusto ko lang i-plug yung sarili ko. Kung gusto yung magpagawa ng prosthetics, andito lang ako, message nyo lang ako sa IG ko. And kung gusto nyo ng horror actor, kung may mga balak man kayong gawin, andito lang din naman ako. Ayan, invite ko lang ako, message nyo lang ako. Thank you! Ayan, let's message Lucifer sa mga susunod. Kung meron kayong mga upcoming na performances in which kailangan nyo ng mga actors na scenes are horror or something creepy, di ba? Please reach out to Lucifer. Kung gusto niyo yung fantasy, mga prosthetics, pwede tayo gumawa ng robot-robot. Ayan, di ba? Mga prosthetics. Oh. Yan. So, again, guys, before we totally end for tonight, we will like to thank Hasinea Aesthetics. Talagang pinaplug ko siya because of Hasinea Aesthetics, we have this beautiful and glowing skin. Maraming salamat, Hasinea. We have 2 branches, one in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and in Amoranto, Quezon City. And then, beside from that, again, we would like to invite everyone for the upcoming acting workshop with Director Del Mercado. This will be running from July 5 to August 3, 2025. The curriculum will talks about artistic and creative processes of memory, will, action, and emotional consciousness. So, part dito sa tuturo sa acting workshop ni Direk will be method acting. So, kindly contact them through our contact numbers at 0927-242-2673. And the other one would be 0954-170-2679. Again, the acting workshop will be running from July 5 to August 3 of 2025. That will be every Saturdays and Sundays, a total of 10 sessions. All in all, 6 hours per session. It will be happening in Cinema 8 Robinson's Galleria. Okay, so guys, again, we would also want to plug our live streams. So every Mondays we have Chikahan with Mami Ray. That's every 7 p.m. Every Wednesday naman we have the Uptown Down Low, tama ha, podcast with Caleb Alvarez and Charles Partido. And syempre, coffee chat with the Veno every 7 p.m. So again, guys, make it a 7 p.m. habit with Ignis Novus Artist Management. You could also follow our social media accounts. In Facebook, we have the Ignis Novus Artist Management and First Son Production. And Instagram, same thing, Ignis Novus Artist Management and First Son Productions. In TikTok, we have Ignis Novus Official. And on our YouTube account, we have First Son Creatives. Alright? And also, you could also like, follow, and subscribe on my personal social account, Facebook, and in Facebook and TikTok, that's Dave and the Veno. And in Instagram, it's king_mo_ako. Alright, so mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes,
Maraming salamat. It's another, a very inspiring stories that we have heard today with Lucifer. No? Stay in lang kayo, guys. Diyan lang muna kayo. Wala mo nang bibitiw because we will be showing you another snippet for Hasinea Aesthetics. Maraming salamat. We'll see you again next week. Same time, same hour. Thanks, everyone. Have a good Bye. day.